Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Baka po first time po ninyo sa ating pong YouTube channel. Kung kayo po ay may matutunan po sa ating mga videos and tutorials mga kaibigan, ay sana naman po ay mag-subscribe ho kayo sa ating pong YouTube channel, mag-hit ng ating notification bell para po ma-notify ho tayo sa mga bago pong videos na ilalabas ho natin. So mga kaibigan, mag-enjoy ho kayo at panoorin po ninyo ang video na ito. Mga kaibigan, kayo po ba ay merong bakanting modem na ganito po sa inyo? Baka po gusto po niyong gawin na access point sa inyo pong piso wifi para po ay hindi po sayang. Pero tandaan ho natin na hindi ho lahat ng ito ay gumagana po kasi yung super admin, siyempre binago yan nila para hindi ho natin magamit as access point. Pero kung maswerte ho tayo, yung gamit mo ngayon ay gaya ho ng akin pong ginagamit sa ngayon na kinonfig ko, ay pwede ho natin gawin po yan. Pero pag hindi po siya pwede, ay huwag na po natin pilitin. Kasi nga, nabago na po yung super admin password o di kaya ay username ng ating pong modem gaya ho nito. Simple lang po mga kaibigan. So simulan ho natin na mag-config. Punta ho tayo sa computer ho natin. Ganito lang po ang ating gagawin mga kaibigan. Punta lamang ho tayo sa IP address 192.168.1.1. Dito mga kaibigan sa username, admin yung default niya at saka yung password is 1234. So kailangan ho nating i-login ito mga kaibigan. Kailangan nating palitan yung password. Yung old password is 1234. Tapos kayo na po ang bahala mga kaibigan kung ano pong ilalagay ho ninyo na password. Yung hindi po ninyo makalimutan para mas madali ho nating mapasok. Yung ilalagay ko na pangalan is highly access point. Tapos yung password na gusto natin. Ganun din sa 5G ang aking gagawin. Same lamang po yung pangalan ko mga kaibigan. Tapos click apply. Refresh lamang natin mga kaibigan. Ngayon ay pasukin ho natin muna. So yung password na ginamit natin. Check muna natin mga kaibigan yung network natin. Advance. Click advance. So dito po sa security mode, open po yan. Tapos sa web is none. Click apply. Ganun din po sa 5G advance mga kaibigan. Open, tapos yung encrypt type niya is none, tapos click apply. Para mapalitan natin yung IP address, lalagout muna tayo at doon natin papalitan mga kaibigan sa administrator. Ang gawin lang natin is cancel lang natin tong login HTML, tapos palitan natin ng FH. Okay, yung kanyang administrator mga kaibigan is admin PLDT. Yung password naman mga kaibigan ay nasa description natin, copy nyo lamang po. Tapos click login. Dito naman, ilalagay natin yung old password. So, yung nakopy ho natin. Tapos, new password. Kung ano pong gusto natin na ilagay na password. Tapos, click apply lamang po. Refresh ho natin. Dito, babalik ho tayo. Pasukin ho natin ulit. Admin PLDT. Tapos, yung password natin na ginawa. Click login. Okay, so dito mga kaibigan, click ang network. Tapos, check natin ulit yung advance. Ito na po, na-set na po natin siya kanina. Hindi na po natin kailangan na iset ho dito. Kasi natapos na po natin kanina. Yung gagawin lamang natin ngayon is pupunta ho tayo sa LAN settings. Yung LAN interface, mag-a-add lamang ho tayo ng 20100.1. Ito namang DHCP service mga kaibigan. Yung server is disable lamang ho natin. Ganun lamang po kasimple mga kaibigan. Tapos, click apply ho natin. Tapos, magre-reboot po yan. Pagkatapos niyan, mga kaibigan, itest ho natin sa ating pong piso wifi. O nga pala, mga kaibigan, kaya po natin na same pangalan po ng SSID para po ay yung 2.4 GHz at saka 5 GHz ay magko-combine na lamang po sila at isa na lamang po yung ating makikita ating pong SSID. So, ngayon, itry ho natin sa ating pong piso wifi, mga kaibigan. So, ito yung AP na gamit ho natin na kinonfig natin kanina. Ngayon, mga kaibigan, itry natin. Papakita ko sa inyo yung ating pong portal. Dito, mga kaibigan, makikita ho ninyo, meron pong highly access point, yung atin pong ginawa kanina na SSID name. So, isa na lang po yung 2.4 GHz at saka 5 GHz. I-click ho natin yung highly access point kung gana nga po ba. Ayan mga kaibigan, automatic po siya. So, successful ho tayo sa atin pong ginawa configuration kanina na napakasimple lamang ho kung ganagamit po yung atin pong modem ng PLDT. Okay ba yung modem natin mga kaibigan? Successful ho ba kayo o dismayado ho kayo? Kung magkapareho tayo ng modem at successful ho kayo, congratulations po sa inyo. Pero kung hindi naman po kapareho yung password ng ating modem mga kaibigan at dismayado ho kayo kasi failure ho tayo sa pag-configure natin, ay huwag po niyong problemahin po yan. Kasi marami yun naman po mga routers na pwede ho natin gamitin. Di lang naman po ang modem na ito. Ang sa atin lamang po, nagbabakasakali ho tayo na meron ho tayong ganito. At nang sa ganun ay magamit natin sa atin pong mga piso wifi. Again, kung hindi ho tayo successful, itry ho natin yung iba pong routers na pwede hong gamitin. Huwag po nyo kaligtaan mga ibigan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-like na ating videos at mag-hit ng ating notification bell para po ay ma-notify ho tayo. Maraming salamat po and God bless us all.